Ang tagal kong hindi nagamit itong PCX ko, grabe sobrang na-miss ko. Feeling ko kasi mukhang nagtampo siya dun sa Grabis na Yamaha. As in, literal na hindi ko talaga siya mabuksan. 3 months ko din siyang hindi nagamit, Bali huling gamit ko nito ng nasa video na yan last October, mga katapusan. Napapaisip na ako last time na baka ibenta ko na nga itong PCX ko pero hindi ko talaga siya mabitawan dahil napaka-smooth talaga ng riding nito. Lalong-lalo na pag nasa city ka. Nasubukan ko siya sa off-road. Ay nako, wag nyo nang subukan mga katropa fees. Nung nag-Sierra Madre ako, after nun, sobrang dami ng putik at hirap ako sa lubak nun, pati sapatos ko talagang nalubog sa putik. Anyway, ipapakita ko sa inyo kung anong mga nangyari at kung anong ginawa ng unang mekaniko nito. Many months later. So mga katropa fees, dinala ko siya sa Motor Trade doon sa Rosario, malapit lang sa Temporary City Hall ng Pasig. Yung first attempt nila, chinek nila yung fuse box and so far nakita nila na ayos naman yung fuse box ko. Yung second attempt, tinatanggal na nila yung upuan para i-check yung mga wirings and ayun, okay naman lahat. Talagang lahat binuksan na nila. And nag-suggest din ako sa kanila na subukan nilang i-bypass yung kill switch dun sa may side stand ko. And ayun, hindi pa rin talaga gumana. Sinubukan na rin nila yung left brake pero ganun pa rin talaga. Hindi nag start talaga siya. Pati yung starter switch ko dun sa may... Pati yung power button switch, sinubukan na rin nila pero sadyang wala din talaga. 4 hours may na nilang ginagawa itong motor ko kaya nag-decide na ako na ihinto na nila at ibalik na lang nila sa dati. Hindi pa ako kumakain itong mga time na 'to kasi nga baka mamaya may kailangan sila na parts na ipapalit dito. Kaya pina-assemble ko na lang ulit sa kanila yung mga parts at pinahinto ko na talaga. Habang ina-assemble nila, kumain muna ako doon sa may gilid. May bilihan ng itlog at tusok-tusok. At bumalik agad ako. Nung naglalakad ako nitong mga oras na 'to, may nakapansin sa akin na isang angkas rider na nagtutulak ako ng motor ko. So, nilapitan niya ako at nag-offer siya sa akin na kung gusto ko daw, na hilahin daw niya. So, medyo nahiya ako pero no choice talaga ako kasi pataas itong tulay ng Pasig at medyo mabigat talaga itulak lalo na pataas ito. Kaya pumayag na ako sa offer ng Angkas Rider, shoutout sa'yo. So after niya na malampasan ko yung tulay, tuloy-tuloy na ako sa pagtulak talaga ng motor ko. Grabe talaga mula Rosario hanggang Rizal, tinulak ko talaga siya. And nahiya na rin ako kay Angkas Rider kaya pinatanggal ko na sa kanya that time. Kasi kung idederecho pa namin, baka mapagod at maubusan ng gas si Angkas Rider papunta ng Taytay Rizal pa. Ang layo-layo nun, 'di ba? Kaya pinatanggal ko na sa kanya, ayan. Ang laking tulong ng nagawa ni Kuya Rider kaya binigyan ko pa rin siya. Kasi nga nakakahiya eh, hinila na nga niya tapos hindi ko pa bibigyan. So eto mga katropa please, tuloy tayo sa pagtutulak hanggang sa marating natin ang lugar natin. Many months later. Ayun mga katropa fish, it's been a while na hindi ko talaga nagamit si PCX. So, this is the day na ipagagawa ko ang PCX ko. Nabili ko pala yung PCX ko last 2020 at sa Honda Triumph dito sa Caloocan ko siya nabili. Kaya dito ko rin talaga siya ipagagawa kasi mas maraming parts talaga dito. Just in case na may papalitan, mabilis kagad mapapalitan dahil may mga piyesa kagad sila dito. Inagaan ko yung pagpunta para wala nang hassle. Bali, pinadala ko na siya sa isang friend ko and nagbayad naman din ako kahit papaano sa pag-deliver dito papunta sa Honda Triumph po. 2 hours later. So, eto na mga katropa fish, nakasalang na yung PCX ko. So, wait ko na lang na ma-troubleshoot ng mekaniko yung mga wirings, kung may papalitan ba like ECU or baka kailangan ng buksan yung radiator at palitan talaga ng pyesa. So, mga ilang oras ang makalipas, pinuntahan ko yung mekaniko at tinanong ko sa kanya kung ano yung mga problema. Tapos, inexplain ko sa kanya kung ano yung mga ginalaw nung unang mekaniko and may sinabi din ako na kailangang palitan na rin sa parts ng motor ko. May nakita din yung mekaniko na may
ngat-ngat ng daga yung ibang wires, pero hindi naman dun sa may major yung nangat-ngat. Kasi umiilaw pa rin siya, kaya lang hindi talaga nag-i-start. Kaya possible na talaga na sa ECU na yung problema. Lahat na tinignan na niya yung mga possible na minor problems, pero overall, goods pa rin lahat. Isa na lang talaga yung pinaka-problema, at yung pinaka-problema na yon ay yung ECU or board ng motor ng PCX. Okay, kung napapanood nyo man to mga katropa face, sa lahat ng PCX or ADV, tip ko sa inyo, huwag masyadong itodo ang throttle at huwag laging dumaan sa malulubak na daan. Dahil Okay. magugulat talaga kayo once na mai-start niyo ulit ang motor ninyo, baka matulad kayo sa akin, promise. So, makalipas ang ilang oras nung nagawa na ni Kuya at nakahanap na ako ng mga parts na kailangang i-replace, inuwi ko na muna itong Yamaha Grabis ko. Grabe talaga that time kasi sumakay na ako ng Move It din. Doon ako nagpababa sa LRT2 para mas mabilis kasi nga sobrang traffic at baka hindi ko abutin yung motor ko doon at magsarado na yung Honda Triumph. And grabe, ang tagal ko ding hindi nakasakay ng LRT. Sa totoo lang mga katropa pis, medyo na-miss ko din talaga na mag-commute kasi nga pag nakamotor ka lang talaga wala ka nang makitang ibang mukha na nakakasalamuha mo, yung mga ganun ba. Kaya happy rin ako at nakapag-adventure ako ng ganito. Okay. Simula kasi nang nagmotor ako dito sa Manila, talagang nai-imagine ko talaga yung hirap na dinadanas ng mga commuters. Yung tulakan sa sakayan, hirap makasakay kasi bawal ang puno, at minsan talaga wala nang dadaan na bus or jeep dahil parang hanggang alas 10 or alas 11 lang ang biyahe nila sa dinaraanan na iyon. Lalo na yung mga matatanda guys, hindi marunong gumamit ng hailing app. Kaya naglalakad sila hanggang sa makita sila ng may dadaan na jeep or bus. Kaya minsan pag nandun ako sa galeriya, nag-o-offer ako ng libreng sakay hanggang Cainta Rizal lang na walang bayad. Eh sasabay lang naman sa akin eh. Karamihan na nasasakay ko puro lalaki, pero kung babae, nag-aalangan kasi sila. Kasi nga hindi nila nakikita yung mukha ko, nakabalaklaba kasi ako. Pero kapag tinatanggal ko, doon nagkakaroon ng interes yung mga gustong sumakay sa akin Nice. ng libre. Anyway, nandito na pala tayo sa Recto at isang sakay na lang tayo, malapit na tayo dun sa Caloocan City. Kung magji-jeep pa kasi ako, for sure, aabutin na ako ng alas 7 dun na makakarating. Eh, kailangan dapat mga at least 5 o'clock or 5:30 yata, nandun na dapat ako, and tinatawagan na ako ng Honda. Kaya madaling-madali na ako. So, eto, naglalakad na ako papunta sa Honda. Doon sana ako bababa sa monumento, kaya lang mukhang mas malapit dito sa Fifth Ave. Kaya minadali ko na lang yung lakad ko talaga dito. So finally mga katropa face, nandito na tayo sa Honda Triumph. So bukas pa. So nakita ko si ating Miss Beautiful. Tinanong ko siya kung siya yung tumatawag, then siya nga talaga. And finally, ito na yung PCX ko. Ang ganda pa rin niya talaga compare sa PCX na version 2 talaga, no. Saktong-sakto lang talaga yung pagdating ko mga ka-trophy fish, ayan, no, magsasara na talaga si Kuyang Guard. Overall, happy ako kasi nga magagamit ko na ulit yung PCX ko. Yung tipong hatak pa lang niya, yung pagpiga mo pa lang ng gas, isa-satisfied ka talaga nitong PCX. Okay. Si Yamaha Grabis naman, ah, yung tipong tamang chill lang yung pag-rides mo. Smooth siya kapag piniga mo na yung gas niya ng Grabis. Eto si PCX, talagang pumipitik siya. Yung tipong ready ka agad sa racing. Pero hindi naman ako racer. Satisfied lang ako sa sobrang tipid niya sa gas compare kay Yamaha talaga. 3 months kong gamit siya. And ayun, nakikita ko talaga na kailangan talaga ng improvement ng Yamaha na mag-focus sila sa tipid ng gas. Tapos yung Yamaha Y-Connect nila, grabe, ang lakas makapagpalobat ng battery, kaya napabili talaga ako ng Yuasa. At pinalitan ko yung Dalway na stock ng kasa.
Anyway, bago tayo magtapos mga katropa feast, so nandito tayo ngayon sa lugar kung saan nakatira si Boss A ng Premium Gears. At Nice. sinoli ko na sa kanya yung dalawang extra small and small na jersey niya. Ayoko kasi nung masyadong maraming iniisip, so binawasan ko talaga para mas lalo akong makapag-focus sa goal ko. Iba na yung takbo talaga ngayon, hindi na kasi pandemic. Kaya halos lahat ng mga vlogger din, pati yung mga trabahador, mga empleyado, nagbabali ka na sa trabaho. So mga katropa feast, dito ko na tinatapos yung vlog ko about sa PCX. Overall, satisfied talaga ako and let's move forward na for the next level na or more milestones. Okay. So, see you on my next vlog mga katropa feast. Ride safe. Ulitin ko, ingatan niyo yung mga PCX at ADV nyo ah. Sige, bye-bye.